Hello po, welcome po uli sa ating channel, CAD Officer LMA. Ngayon po ay i-discuss naman natin ang Autodesk 3ds Max Introduction. Ang gagamitin ko po ngayon ay 3D Max version 2021. Kaya hintayin lang po natin siyang mag-load. Okay, ito na po siya. Close lang natin to. Then makikita po natin dito sa ating screen ay may apat tayong viewport. And then dito naman po sa ating left side ay object selection. Then dito sa top and right side po naman natin ay meron yung toolbars. Dito sa may viewport, meron tayong top, front, left, and perspective. Then pag sineselect po natin each ito, makikita natin itong yellow outline. Sa pag-select naman po nito, it's either left or right click lang po. Then pag gusto mo siyang i-full size, kung ano yung gusto mo dito na viewport, just press Alt W. Yan. Pero kung di mo naman gusto yung ganitong layout, meron tayong mga pwedeng pagpilian. Dito sa lower left ng ating screen, meron dito yung tinatawag na, meron tayo ditong standard viewport layout. Pero kung hindi mo siya makita dito, punta lang tayo dito sa taas, right click natin, i-check lang natin itong viewport layout tab. And then once na ma-check na natin, pwede na tayong mamili dito. Click lang natin tong small arrow na to. Meron ditong single, ito yung sa may Alt W. Kapag ka nag-select tayo, then ito, meron din yan. Then ito yung madalas ko gamitin. Dito pinapalitan ko to as a perspective. Then standard wireframe, papalitan ko ito ng default shading niya. Then ito yung gagawin ko namang front, left, tapos ito naman ang gagawin kong top. Ayan. Then i-maximize ko lang itong main viewport ko. Then punta tayo dito sa may right side. Dito yung mga tab para mag-create and modify tayo ng mga object. Ito yung first one, yung may plus. Ito yung create tab. Pero pwede rin naman nating itapat. Pwede rin nating i-click tong mga tab na to. Makikita natin kung ano yung mga name niya. To modify, hierarchy, motion, and so on. Dito muna tayo sa create tab. Create tayo ng box. Palitan ko lang to. Gawin ko lang to sa i-press ko lang tong arrow na to para magiging perspective view siya. Okay. Then create tayo ng box. Click and drag lang tayo for creation ng lower bottom ng box. Then release natin siya. Then create natin yung height. Pwedeng pababa, pwedeng pataas. Then click ulit natin. Okay, then right click or escape para maka-skip na tayo sa creation box mode. Hit F4 para makita natin yung edges line. Then F3 naman para sa wire mode. Pwede rin natin siyang palitan dito sa may taas. Meron dito rin yung wireframe mode. Okay. Dito pwede natin itong palitan. Hindi masyadong kita sa monitor kasi yung lines niya is same color din ng blue. Para makita natin siya, select natin to. Then punta tayo dito sa display. Then click lang natin tong material color. Ayan, naging black na siya. Create uli ako ng isa pang box. Dito naman tayo sa camera navigation. Hold down lang natin. Hold down yung middle mouse button, then drag. Ito na yung pan. Then hold down yung middle mouse button, saka alt. Ito naman yung rotation.
which is kung mapapansin nyo, sinelect ko tong isa, nandito yung point nya. Then pag sinelect ko naman tong isa na to, dito naman siya. Then pag nag-click ako outside, yan, ikot siya ng somewhere dito lang sa empty space na to. Then meron din tayo yung hold alt and middle mouse. Then sa pag-zoom naman, scroll lang natin yung middle mouse, zoom in, zoom out na to. Then meron pang isang way ng pag-zoom, yung hold natin yung control alt, then drag natin middle mouse. Ito naman siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siya nung small circle na color green. Kung saan mo siya itinapat, yan, dun yung magsusum niya, center ng pag-zoom niya. Let's say dito. Ayan. Okay. Meron pa tayong isa pang way ng pag-orbit. Yun yung sa may point of interest of rotation. Makikita siya dito sa may lower right ng ating screen, dito sa orbit sub-object. I-click natin to. Hold left click lang, then press natin tong small, yung may small dot, then ring siya. Ayan. Ito siya. Kung saan niya siya itinapat, nandun yung point of interest niya. Bawa dito. Ayan. Kung saan niya siya i-dinrag. Ito. Ayan. Sa pag-create ng iba pang models or object, pare-parehas lang ang way ng pag-create nito. Bawa create tayo dito ulit ng sphere naman. Hold lang natin, hold click. Ayan, then drag, then release natin. Kung mapapansin natin, i-press ko tong F4 para mawala yung edges. Ayan, pagka press ko ulit, ayan, nakita yung edges. Kung mapapansin natin, napakadami niyang edges. Ito yung kumokontrol dyan. Pag pumunta tayo dito sa may modify tab na to, ito siya, yung segments niya. Kung gaano kadami yung segments niya, ganun ka-smooth ang ating object or ang ating model. Ang drawback lang naman nito, syempre, mas bibigat. More edges na makikita natin sa sa drawing natin or sa model space natin, yun yung bibigat sa kanya. Mas bibigat siya. Okay, let's say gawa pa tayo ng isa pa. Itong torus, ganun din. Hold click, okay. Then drag, and then release natin yung mouse. Ayan, ito naman yung paggawa ng thickness niya. Then, pag i-modify natin siya, ma-access pa rin natin yung mga parameters niya. Ito yung radius, ito yung rotation, ayan, segments niya kung gaano kadami, gaano siya ka-smooth. So, kung bawasan natin siya, ito kinakalabasan niya. Less, nagiging siya, pointed yung mga kantuhan niya. Okay. Dito naman tayo sa mga tabs sa taas. Pagka press natin several, yung Q, ito yung Q or ito yung selection natin. Pag press natin to, ito yung pan-select natin. Mase-select natin siya. Tapos, pag press natin to several times or i-drag natin to pababa, nandito yung iba't ibang windows niya ng pag-select. Pwede rin na circle. Ito, mapapansin natin yung hidden line, naging circle na siya. Then, ito naman is yung polyline. Click-click lang tayo anywhere. Ayan, makakaselect siya. Then, ito naman yung isa. Ayan. Usually, ito naman ang ginagamit. Itong square na to. Then, itong dalawa, yung window crossing. Ito yan. Kapag ka itong box na maliit na to is nasa loob, ang way ng pag-select niya is dapat lahat ng nasa lahat na narito sa loob ng window niya, yun ang mase-select. Let's say itong blue half lang niya ang i-drag natin. Hindi siya ma-select, di ba? Pero pag ito nasa gantong position naman, basta madaanan lang siya ng window, mase-select na siya. Yun ang pagkakaiba niya naman. Tapos itong naman keyboard shortcut na W or itong cross sign na to, ito yung move. Pag click natin ang isang object, pwede natin siyang i-move in any position or any coordinates. Let's say, dito lang, tapat lang natin dito sa Y. Sa Y plane lang siya mag-move. Dito naman sa Z or yung height or sa X
plane niya. Pwede rin dito, gamit dito. Kung mapapansin nyo, kung gusto natin siyang i-center sa buong drawing natin, space, right click lang natin tong arrow na to sa baba. Ayan. Right click. Ayan. Nasa center na siya. Then, pwede rin tayo dito mag-move. Lang natin, drag lang natin yung mouse. Ayan na. Through its X coordinate. Ayan. Y coordinate and then Z coordinate. Dito. So, punta naman tayo dito sa E. Ang keyboard command ay E. Itong rotation na to. Ayan. May rotate natin yung object. Ayan siya. By, rin siya, X. And, ayan, Y. Ito siya. Iba't iba rin siya. Gamit din to, pwede rin. Ayan. Kung gusto nyo yung rotation, kung gusto nyo siyang ibalik sa original place, right click lang uli dito. Babalik siya sa original niya na pwesto. Ayan. Dito naman tayo sa scale. Ang scale, ang command ng scale is R. Ayan, ito yung scale. Pag nag-select tayo, pwede natin siyang i-scale dito lang sa Z or yung height lang or Y or Z or uniform scale. Ito naman yung uniform scale. Tapat lang natin dito sa may gitna. Na-highlightan naman siya kung saan siya nakatapat. Then, ganun din, pwede rin natin tong dito gamitin. Pero pag ginamit natin dito yung right click niya, mawawala siya. Kasi magiging 0-0 na siya sa lahat. So, careful lang tayo sa ganun. Ayan na siya. Okay. Drag lang natin to up and down para bumalik siya sa original niya. Okay. Dito man tayo sa copy. Hindi to katulad ng mga ibang software ng na merong Control C and Control B. Tingin lang tayo dito sa may left side. Kapag press natin yung Control C, ang mangyayari dyan, magkakaroon siya ng physical camera, which is magiging camera siya. Yung view na yan. Ito ang mangyayari dyan. Ito na yung create. Yun ang Control C. So, hindi ganun ang gagawin natin. Delete. Pagka nag-copy dito, dalawang way. It's either select mo ito, then Control V. And then, let's say, copy lang. Okay. Press W para ma-move. Okay. Ito na yung na-copy natin. Pero usually, ang ginagamit is itong isa. Delete lang natin to. Itong Shift, press Shift, and then i-move lang natin siya anywhere. Then itatanong niya kung ilan. Kunyari, let's say 5 copies ang gawin natin. Ito, magduduplicate siya ng 5. Then at the same time, same spacing sila. Let's say, paano kung ibahin ko to? Pagkapapalitan natin ng isang object, sabi ko nga kanina, dito siya papalitan sa may modify panel. Let's say, lalakihan ko siya. Ito yung radius niya, medyo liitan, tapos segment niya bawasan ko. So yung mga naging ganyan lang siya. Nabago natin siya, pero yung iba niya nakasama, hindi siya nabago. So paano natin gagawin yan? Delete lang natin to, delete natin. Shift, hold shift, then drag. Let's say gawa ulit tayo ng 5. Then punta tayo sa instant. Ngayon kung babaguhin ko ulit to, modify. Ayan siya. Nagbabago siya kasi yung kinapi natin na yan ay instant na sila na magkakaparehas. Kung ano gawin mo sa isa, magbabago rin yung iba. So, parehas to nung sa AutoCAD na kapag blinak mo ang isang object, once na binago mo yung block na yon, kung ano yung mga nasa drawing or nasa loob ng working space mo na yun, mababago din. So, napakaganda nito kapag sa certain time, although madalas din, kasi marami tayo mga duplicate na object sa scene kapag complex na yung gagawin nating mga model. Halimbawa, ito naman yung scene. Halimbawa, gusto nating i-align tong mga tipat na to dito sa yellow na to. I mean, isang line lang sila. Paano natin gagawin yan? Pwede nating i-manually, itatapat natin to manually para maging align siya, pero para mas mabilis, meron ditong command na tinatawag na align. Paano ba gamitin ito? Ganito. Select natin tong mga tipat na to. Then click lang natin to. Left click, then click din natin to kung saan natin sila i-align. Okay. Meron ditong dialog box na lalabas. Uncheck natin lahat. Ngayon, ayan, uncheck lang natin. Uncheck natin sila lahat. Ayan. Kapag ka sa X natin sila in-align, ayan, naka-align sila through X-axis. So,
Kapag ka y-axis, naka-align siya sa y-axis. Ito siya. Ganon din ito sa z naman. Sa z kasi same lang naman sila ng height. So kapag ka-click natin sila lahat, so babalik siya sa original position nung kung saan mo sila i-align. Then meron din dito sa baba, ito yung current object, ito yung sinelect natin kanina. Ang target object, ito yung yellow. So means sa kapag ka center nito at center nito is match, dapat kung gusto mo mag-align, dapat match lagi yung dalawa na yan. Kanyari ito, ayan, naka-align siya. Pero pag hindi yan nag-match, pag ito pinindot ko is yung minimum. Ayan, kung ano yung minimum edge niya, naka-align siya sa center naman nitong target. Then ganun naman dito sa maximum. So at least dapat kung nasa minimum ka dito, try to make it the same din to sa may target point. Okay. Dito naman tayo sa reference coordinate system. Ito. Pagka sinelect ko to, punta tayo sa W. Kung mapapansin nyo, kapag ka naka-view siya, pag ni-rotate ko to, hindi siya nagbabago tong ano niya, 'di ba? Tong gizmo niya, tong XYZ niya. Pero once na sa screen, ayan, nababago na siya. So once na i-move ko to, hindi siya yung katulad ng nasa Word. Ganon din to. Tong Word saka yung view is almost the same lang yan. Ayan, kung mapapansin nyo, lagay ko dito sa view, walang pagbabago, diba? Ayan. Ngayon naman, sa pag-rotate naman, i-try natin siya na i-select lahat. Pagka iyan, naka-view, ayan, maro-rotate natin siya as a whole object. Then, kapag ito pinalitan natin, ginawa nating word, ganun din. Pag ginawa natin siyang screen, ayan, ganun pa rin. Pero, hindi siya as a word or ano. Hindi na siya naka-align. Naka-align siya lagi kung ano yung view mo. Kaya siya, yun yung screen. Then, pagdating naman dito sa local, ayan, maro-rotate siya as isa-isa. Depende sa ano nila, axis nila. Each object siya. Unlike dito sa view, kung patin natin uli, ayan, buuan siya kung mag-rotate. Meron pang isang great tool dito na maganda rin magamit natin. Ito, halimbawa, select ko tong lahat na to. Ito ay ang pick. Try natin itong i-pick to. Then, ayan, dito yung center point ng ikot niya. Any object yan. Ulitin natin. Select uli. Try ulit nating i-pick dito naman. Ayan, tapos ano ko lang to, unselected. Ang unselected, press alt tapos i-click nyo yung isa-select nyo, magiging unselected na siya. Ayan, di ba? Magagamit to natin in a different way kung saan mas nababagay. Dito naman tayo sa snap tools, which is ito siya. Okay. Ito yung kapag ka-press ko ang S, magi-snap siya. Pagka ni-right click ko tong nasa taas na to, lilitaw tong dialog box na to. Ito yung nakaset sa snapping tools niya. Ang default niya nasa grid points pa. Okay, tapos kailangan natin tong i-active. Ayan, no? Nag-i-snap siya dito sa mga grid points niya kasi nasa grid siya. Pero kapag ka right click ko ulit to, pinalitan ko to at ginawa ko siyang vertex, ayan, nag-i-snap siya dito. Close ko to. Ayan, nag-i-snap siya sa mga vertices niya. Paano to nagiging useful? Let's say, i-move natin to dito sa direction na to. So, click lang natin to, then to, tapat natin siya dito. Then, ma-move natin siya dito precisely. Point to point. Ayan, ganun ka-importante itong snapping na to. Merong iba't ibang klase siya ng snapping points. Eto, meron siya 3, 2.52. Itong 2.5 na to, ginagamit to usually sa mga view na 2D. Yung sa mga dalawang coordinates lang, X and Y, ganun something. I-bring out ko ulit yung 4 na viewport ko. Tingnan natin tong view na to. Let's say ito. Ito siya. Pag ito, i-move ko, papunta dito, nag-align sila. Nag-align yung vertex nila, pero hindi talaga totally sila nagdikit kasi nandito lang ako sa view na to. Ang 2.5 is good for only sa 2D. Sa 2D lang siya. Nasa Z and Y. Nasa dalawang points lang siya or dalawang coordinates lang. Let's say, halimbawa ito. I-align ko to dito.
Ganon din siya. Ayan. Nag-align siya kasi nasa same face sila. Unlike ito, nasa likuran siya. Pero kapag ka ito pinalitan ko, ginawa kong 3 at dito na ako nag-move, kaya ko yung puntahan. Mapupuntahan niya yan to. Ganon din naman dito. Balik ulit natin to. Okay. Close na natin to. Huwag na natin gawing active. Dito naman tayo sa angle snap. Ito naman yung angle snap. Nga pala, itong home grid na to, ito yan. Yung nakikita natin na to. Magagamit natin din to minsan. Depende sa paggagamitan saka sa way natin ng pagdodrawing, lalo na sa mga snapping. Ito yung grid spacing niya. Ito, 10 units yan. Ayan. Ito yung napapalaki natin. And then, ito naman yung laki niya. Usually, I keep lang to sa default lang. Minsan ko lang naman to magamit kapag kailangan talaga. Then, dito na tayo. Yun sa may A. Ito yung angle snap naman to. Ito, usually ito sa mga pag-rotate. Click lang natin. Right click natin to. Ito na siya. Dito siya. Dito yung ina-adjust. Let's say, ang naka-default niya is 5. I-active muna natin siya. Okay. Meaning nun, ang pag-rotate nito is in every 5 degrees. Hindi natin masyadong kasi maliit lang siya. Pero kung gawin ko tong let's say 15. Ayan. Meron siya. Nag-i-snap siya. Then gawin ko lang halimbawa 45. Ayan. In every 45. Ito madalas ko to gamitin kapag nagro-rotate ako ng 90 degrees. Ayan. Or 45. Ayan. Nag-i-snap siya. So hindi ka malilitaw o maliligaw kapag ito ang ginamit mo. Then the next one is ito naman. Itong percent ng snap. Ito naman sa pag-i-scale naman to. Nagagamit. Ito siya. Punta tayo sa press R. Then press percent snap. I-ano lang natin to. Hindi ko naman to din to usually na nagagamit, pero pakita rin natin sa inyo. Ito yan. Kapag ka-inactive ko siya, kapag ka siya nag-scale, every 10% siya. Let's say gawin natin 50%. So every 50% ang nag-i-snap siya. Ayan. Ilagay ko na lang sa default. Ang usually na ginagamit ko para sa akin, parang mas madali sa akin, nira-right click ko itong right click ko to. Halimbawa, gusto ko siya ng 50%, 100, let's say 300%. Ayan, dito ako nag-a-adjust. Ayan. Which is parang feeling ko para sa akin mas madali dito. Pero depende rin naman sa situation saka sa paggamit nyo. Okay, dito naman tayo sa may customize. Ito sa customize, punta tayo dito sa hotkey. Dito tayo pwedeng gumawa ng mga, instead na default yung command or yung hotkey natin, gagawa tayo ng bago. Dito yan makikita. Let's say halimbawa, kasi napaka-importante kung kabisado mo yung mga keyboard commands or yung mga hotkeys niya. Kunyari itong align to view. Ganito ang paggawa. Kapag kunyari ano ang gagawin mo na dito na command. Let's say i-click mo dito kung anong command. Let's say press mo sa keyboard kung ano yon. Kunyari itong space na to, space, then hanapin natin dito yung lock. Ito yung lock. Ito yan, yung may space. I-remove lang natin to. Pag ni-remove na natin yan, automatic, magiging iba na yung, mapapalitan na yung default na yon. Hindi ko muna yung gagawin ngayon, pero marami na rin kasi akong ginawang ganun dito. Okay, done. Then, ito pa yung isa. Diba, nakaganto yung ating viewport. Pagka isinave ko to, save ko lang to. Lagay ko lang halimbawa dito sa scene. Okay, 1. Then, close ko to. Load ko dito ang 3D Max. Okay. Ang default pa rin ng 3D Max na lilitaw dito is yung original niya na viewport.
Yan. Ito pa rin yung lilitaw dyan. Hindi niya babasahin kung ano yung dati. So, kung gusto mo ma-retain yung ganong viewport, kailangan mong isave yon ng may trick kasi doon kung paano siya isave. Ito siya. Halimbawa, open natin yon, yung file na yon. Yung isinave ko lang. Ito. Okay, ayan. Bumalik siya sa dati kasi nakasave na siya dito sa scene file na to. Paano mo to ma-adapt na every time mag-open ka is ganito ang itsura niya, configuration niya. So, ang gawin mo, isa-save mo rin ito. Save as. Then, dito sa scene file nito, i-type mo ang max start. Max start. Yan. Then, save. Close uli natin tong max natin. Ayun ang max. Ayan, dito na tayo. Kung mapapansin natin, na-load na niya ito. Kasi sinave as natin siya ng may laman. Pwede uli natin itong gawin. Gawin lang natin, i-save as natin to. Burahin natin yung laman niya. Then, save as natin. Save as. Overwrite natin tong max script na to. Ayan. Para mabura natin yon. Hindi na lalabas yung object na nasa loob niya. Then, close natin uli ito. Then, load uli natin tong 3ds Max. Ayan, na-load na siya. Ito na yung ano natin. Ito na yung magiging default mo na viewport at configuration. Di lang sa viewport kung ano yung kinonfigurate mo dito. Ito na siya. Ganun lang mag-save nung previous na customized viewport and customized na workspace natin. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang ating video, hit like and share po. Then pa-subscribe na rin para updated po kayo sa mga future tutorials pa na gagawin natin. Salamat po. ¿Cómo se llama?